Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga De Villa. Nabitiwan ni Maria ang hawak na basahan, kasabay ng paglaglag nito sa makintab na sahig ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi iyon sigaw ng gulat, iyon ay sigaw ng galit. At sa bahay na ito, iisa lang ang may-ari ng ganoong klasing sigaw, si Senyora Elara. Tulungan ninyo ako, bilis! Nagkandara pa sa pagtakbo ang lahat ng katulong patungo sa master's bedroom. Sumunod si Maria, ang mga paa niya'y tila may sariling isip. Bawat hakbang palapit sa kwarto ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot sa kung ano ang nangyari, kundi sa takot sa kung ano ang maaaring idulot nito sa kanya. Kailangan niya ang trabahong ito para kay Enzo. Ang mukha ng nakababata niyang kapatid ang unang pumasok sa isip niya. Ang payat na katawan nito sa higaan sa ospital, ang mahinang nangiti, ang mga salita ng doktor na umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon, miss. Malaki ang halaga. Ang sahod niya dito, ang tanging pag-asa nila. Pagdating niya sa bukana ng kwarto, bumungad sa kanya ang tanawin ng kaguluhan. Nakabukas ang pinto ng malaking walk-in closet. Sa loob, nakaluhod sa sahig si Senyora Elara, sa harap ng isang bukas na safety deposit box. Nagkalat ang ilang mga alahas sa paligid, ngunit ang mga mata ng ginang ay nakatutok sa kawalan sa loob ng bakal na kahon. Nasaan na? Nasaan na? Bulalas nito. Ang boses ay basag sa galit at pagkabigla. Ano po ang nangyari, ma'am? Tanong ng mayordoma. Si Aling Tess, humarap si Senyora Elara. Ang kanyang perpektong ayos na mukha ay nagusot dahil sa matinding emosyon. Ang mga mata niya ay nanlilisik, parang mga mata ng isang agilang naghahanap ng masisila. Ang tala, ang kwintas, ninakaw. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Ang tala, ang maalamat na diamond necklace ng pamilya De Villa. Isang pamana na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At sa isang iglap, ang nanlilisik na mga mata ni Senyora Elara ay tumigil sa paglilibot. Dumapo ang mga ito sa isang tao sa dulo ng grupo. Kay Maria. Ikaw, sabi ng ginang. Ang boses ay malamig at puno ng lason. Dahan-dahan itong tumayo. Ikaw ang huling pumasok dito para maglinis kaninang umaga. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop pababa sa kanyang mga paa. Po? Ma'am, hindi po. Huwag ka nang magkaila. Sigaw ni Senyora Elara. Lumakad ito palapit. Bawat hakbang ay parang dagundong. Ikaw ang bago dito. Ikaw lang ang may lakas ng loob na gawin ito. Ma'am, wala po akong ninanakaw. Panginoon ko, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Maria, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero walang nakinig. Ang mga dati pala kaibigang mata ng ibang katulong ay ngayoy puno na ng pagdududa at pag-iwas. Sa mundo ng mayayaman, ang isang mahirap na tulad niya ay laging unang pinaghihinalaan. Guard, halugugin ninyo ang kwarto niya. Ngayon din. Sinubukan ni Maria na pumalag, ngunit dalawang gwardiya na ang humawak sa magkabilang braso niya. Dinala siya sa maliit niyang silid sa likod ng mansyon. Ang puso niya ay parang sasabog sa dibdib. Si Enzo. Paano na si Enzo? Walang awa na inilabas at ibinagsak ng mga gwardya ang lahat ng kanyang gamit mula sa maliit na aparador. Mga lumang damit, isang maliit na baul ng mga alaala, at isang litrato. Nalaglag sa sahig ang litrato ni Enzo. Nakangiti ito, bago pa man siya tuluyang manghina. Napayuko si Maria para damputin ito, ngunit isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, sapat para mapalingon ang kanyang mukha at matumba siya sa sahig. Huwag mo akong artihan,
Magnanakaw! Sigaw ni Senyora Elara na nakasunod pala sa kanila. Saan mo itinago ang kwintas? Hawak ang namumulang pisngi. Umiling-iling si Maria. Ang mga luha ay malaya ng dumadaloy. Wala po talaga, ma'am. Maawa po kayo. Sa isang sulok ng pasilyo, nakatayo ang family driver na si Leo. Nakita ni Maria ang saglit na pag-aalala sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko at umiwas ng tingin. Wala. Walang tutulong sa kanya. Tumawag kayo ng pulis. Ang huling utos ni Senyora Elara, ang boses ay bakal na walang puwang para sa awa. Ipakulong ang babaeng iyan. Ilang sandali pa, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo, papalapit ng papalapit na parang isang hatol na hindi na mababago. Dinala nila si Maria palabas ng kanyang kwarto. Pagdaan nila sa sala, nakita niya ang buong pamilya de Villa. Si Don Ricardo na tahimik lang na nakatingin, ang anak nilang si Clara na umiiyak sa isang tabi, at ang pamangkin nilang si Jack na may kakaibang kaba sa muka. Pagdating ng mga pulis, walang tanong-tanong na pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang malamig na bakal sa kanyang pulso ay parang yelo na gumapang sa kanyang kaluluwa. Pinapatay ang lahat ng natitira niyang pag-asa. Habang inilalabas siya mula sa mansyon na minsan niyang inakalang magiging simula ng bagong buhay, huling sinulyapan ni Maria ang pamilyang sumira sa kanya. Ang mga mata niya'y desperadong naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang malamig at matigas na pader ng kanilang kayamanan. Tahimik. Iyon ang salitang bumalot sa loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang ugong ng makina at ang malayong tunog ng sirena ang maririnig. Si Leo ang nagmamaneho. Sa likod niya, sa loob ng police car na kanyang sinusundan, ay si Maria. Hindi niya kailangang lumingon para malaman ang itsura nito. Nakita niya kanina. Ang mga matang basag sa luha, ang mukhang namumutla sa takot, ang mga kamay na pinagsaklop ng posas na parang isang kriminal. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa puso ni Leo. "Huwag kang makialam, Leo," sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. "Driver ka lang. Trabaho mo lang ito. Manahimik ka kung ayaw mong madamay." Ngunit may isa pang boses, isang boses na mas malakas na sumisigaw ng kawalan ng katarungan. Naalala niya noong isang linggo lang. Hating gabi na siya umuwi galing sa overtime. Naabutan niya si Maria sa kusina, nagtitimpla ng gatas. Nang tanungin niya kung para kanino yon, ngumiti ito ng mahina. "Para po kay Clara, sir. Binabangungot po kasi siya." Naalala rin niya ang baon niyang laging dala. Adobong manok na may 2 kanin. Minsan, nakita siya nitong kumakain sa garahe. "Sir Leo, parang kulang po ang ulam ninyo," sabi nito, at kinabukasan, may kasama ng pritong itlog ang pananghalian niya. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Leo na mag-isang namumuhay, iyon ay isang malaking kabutihan. Ang isang taong nag-aalala sa bangungot ng isang bata at sa kulang na ulam ng isang hamak na driver, magnanakaw. Parang may mali. May malaking-malaking na mali. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala mula kagabi. Papasok na siya sa mansyon matapos ihatid si Don Ricardo mula sa isang late-night meeting. Tahimik na ang buong kabahayan, ngunit sa pagdaan niya sa pasilyo, may nakita siyang anino na mabilis na gumalaw. Si Jack, ang pamangkin ni Senyora Elara. Galing ito sa direksyon ng master's bedroom. Nagulat pa ito nang makita siya at mabilis na naglakad palayo. Umiiwas ng tingin. Hindi niya iyon pinansin noon, ngunit ngayon, ang lahat ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Matapos niyang ihatid ang mga pulis sa presinto, bumalik siya sa mansyon. Ang kapaligiran ay mabigat pa rin, ngunit ang galit kanina ay napalitan na ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya si Clara, ang bunso ng mga de Villa, na nakaupo sa hagdanan, yakap-yakap ang isang manika. Umiiyak ito.
Dahan-dahan siyang lumapit. "Clara?" Tumingala ang bata. Ang mga mata nito'y namumugto. "Kuya Leo, hindi naman po magnanakaw si Ate Maria, di ba? Mabait po siya." Ang simpleng tanong ng isang bata ang tuluyang gumising sa konsensya ni Leo. Hinaplos niya ang buhok nito. "Huwag kang mag-alala, Clara. Malalaman din natin ang totoo." Pumunta siya sa garahe para ipasok ang isa pang sasakyan. Sakto namang narinig niya ang boses ni Jack mula sa hardin. Kausap nito ang isang tao sa cellphone. Ang boses nito ay pabulong, ngunit puno ng pag-aalala. "Oo na, sinabi ko nang hahanap ako ng paraan. Bigyan niyo pa ako ng isang araw." Huminto ito saglit, nakikinig sa kabilang linya. "Wala akong pakialam. Wag na wag ninyong idadamay ang pamilya ko dito. Makakakuha kayo ng pera." Pera, utang, ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Leo. Lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang pagiging aligaga ni Jack, ang paglabas nito mula sa kwarto ng tiyahin, ang desperadong pangangailangan ng pera. Pumasok si Leo sa kanyang maliit na silid sa likod ng garahe. Binuksan niya ang kanyang wallet at kinuha ang isang kupas na litrato. Isang lalaking nakangiti, kamukhang kamukha niya. Ang kanyang ama. Isang tapat na empleyado na pinagbintangan din ng pagnanakaw ng mga taong pinaglingkuran niya. Isang akusasyon na sumira sa pangalan at buhay nito. Tinitigan ni Leo ang litrato. Hindi. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi niya hahayaang may isa na namang inosenteng buhay ang masira dahil lang sa kasinungalingan ng mga makapangyarihan. Ibinalik niya ang litrato sa wallet. Mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tapos na ang kanyang pag-aalinlangan. Tapos na ang kanyang pananahimik. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng ebidensya. At iisa lang ang lugar kung saan niya posibleng mahanap iyon. Napatingin siya sa bintana, sa malaking mansyon na ngayon ay nababalot na sa dilim. Naghintay siya. Hinintay niyang lumalim pa ang gabi. Hinintay niyang maging mahimbing ang tulog ng lahat. Ngayong gabi, babalik siya sa loob. Babalikan niya ang lungga ng ahas. Papasukin niya ang kwarto ni Jack, nakaharap sa salamin si Senyora Elara. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay perpekto pa rin. Ang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang suot na mamahaling silk robe ay bumagay sa kanyang balat. Ang makeup, kahit bahagyang kumalat dahil sa mga pangyayari kanina, ay mabilis niyang naayos. Sa labas, siya pa rin si Senyora Elara de Villa, ang reyna ng kanyang palasyo, ang matriarka ng isang respetadong pamilya. Pero sa loob, gumuguho ang lahat. Ginawa ko ang tama. Ginawa ko ang nararapat. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili na parang isang dasal na kung maraming beses uulitin ay magkakatotoo. Isang magnanakaw. Iyon si Maria. Isang ahas na pinatuloy niya sa kanyang pamamahay at bilang ganti, tinuklaw siya nito. Ang tala ay hindi lang isang alahas. Iyon ay simbolo. Simbolo ng kapangyarihan, ng kasaysayan, ng pangalan ng mga De Villa. Ang pagnakaw doon ay hindi lang pagnanakaw ng ari-arian. Iyon ay pagnanakaw ng kanilang karangalan. At hindi niya iyon papayagan. Pero habang pinipilit niyang paniwalain ang sarili, may isang maliit na tinig sa sulok ng kanyang isipan na hindi matahimik. Ang mukha ni Maria. Ang pagmamakaawa nito. Ang mga luhang hindi kasinungalingan ang ipinapakita, kundi purong takot at kawalan ng pag-asa. Isinara mo ang iyong isip sa posibilidad na nagkakamali ka. Bulong ng tinig. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Imposible. Ang ebidensya ay malinaw. Si Maria ang bago. Si Maria ang nangangailangan ng pera. Si Maria ang may pagkakataon. Ngunit ang katahimikang bumalot sa mansyon, matapos ang kaguluhan, ay hindi nakatulong. May kakaibang bigat sa hangin. Parang isang paalala na may isang bagay na nabasag at hindi na maibabalik pa.
Nakita niya ito sa mga mata ng kanyang pamilya. Nakita niya ito kay Clara. Ang bunso niyang anak ay hindi siya kinikibo mula pa kanina. Sa hapunan, iniwan itong hindi ginalaw ang pagkain at tahimik na umakyat sa kanyang kwarto. Nang subukan niyang pumasok, nakalak ang pinto. Isang pinto na dati laging bukas para sa kanya. Nakita niya ito sa kanyang asawa, si Ricardo. Mula nang umalis ang mga pulis, hindi pa ito nagsasalita ng diretso sa kanya. Kanina sa hapagkainan, tahimik lang itong umiinom ng alak. Ang mga mata nito ay malayo, malalim, at may kung anong lungkot na hindi niya maabot. At ngayon, habang papalalim ang gabi, mag-isa lang si Ricardo sa kanilang library. Umiinom na naman. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, naririnig niya ang tunog ng yelo na tumatama sa baso. Hindi na niya natiis. Lumakad siya patungo roon. "Ricardo, hindi ka pa ba matutulog?" Tanong niya. Sinisikap na maging normal ang tono ng kanyang boses. Hindi lumingon si Ricardo. Nakatalikod ito. Nakatingin sa malaking bintana na tanaw ang madilim na hardin. "Hindi pa ako inaantok, Elara." "Hindi maganda sa kalusugan mo ang sobrang pag-inom," sabi niya. Lumapit at umupo sa isang silyang katapat nito. "Marami nang hindi maganda sa kalusugan ng pamilyang ito." Sagot nito, ang boses ay walang emosyon. Naramdaman ni Elara ang isang pamilyar na kaba. "Anong ibig mong sabihin?" Sa wakas, humarap si Ricardo sa kanya. Ang mga mata nito ay mapungay dahil sa alak, ngunit may talim sa likod niyon. "Sigurado ka ba, Elara?" tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit tumatagos. "Sigurado ka bang ang batang yun ang kumuha?" "Ricardo, tapos na ang usapan. Nahuli na siya." "Hindi." Umiling si Ricardo. Inilapag ang baso sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi pa tapos hanggat hindi natin inaalam ang buong katotohanan. Masyadong naging mabilis ang lahat. Masyadong madali. Tumayo si Elara. Naramdaman ang pag-init ng kanyang ulo. "Anong gusto mong palabasin? Na nagkamali ako? Na pinalabas kong magnanakaw ang isang inosente para lang maprotektahan ang pangalan natin?" Hindi sumagot si Ricardo, ngunit ang kanyang pananahimik ay isang malakas na oo. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Pinuputol ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Isang kaibigan mula sa alta sosyedad. "Elara, darling, nabalitaan ko ang nangyari. Totoo ba ang chismis? May magnanakaw sa pamamahay ninyo?" Napatuwidan tayo si Elara. Muling isinuot ang kanyang maskara. "Isang maliit na insidente lang, Cynthia. Naayos na. Alam mo naman, mahirap magtiwala sa mga tao ngayon." Pinilit niyang maging magaan ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Ang chismis, kumakalat na. Ang perpektong imahe ng pamilya De Villa ay nagsisimula ng magkalamat. Pagkatapos ng tawag, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Humarap siyang muli sa kanyang asawa. Handa nang ipagpatuloy ang kanilang pagtatalo, ngunit natigilan siya sa sunod na tanong nito. "Elara," sabi ni Ricardo, ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya, na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. "Sigurado ka ba sa halaga ng nawala sa'yo?" Isang tanong na simple, ngunit may kakaibang bigat. Ano bang klaseng tanong yan, Ricardo? Alam mo ang halaga ng angtala. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, may isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa. Isang saglit na kislap ng takot, ng pagsisisi na nagpatigil sa kanya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ni Senyora Elara na ang nawawalang kwintas ay hindi ang nag-iisang sikretong itinatago ng mansyong ito. Ang kadiliman sa loob ng mansyon ay may sariling bigat. Bawat anino ay tila gumagalaw. Bawat ugong ng aircon ay parang isang babala. Bawat hakbang ni Leo sa makintab na sahig ay isang panganib.
gamit ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang cellphone at ang susi na ipinagkatiwala sa kanya bilang driver. Maingat siyang pumasok sa natutulog na bahay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong takot. Ito ay takot na may kasamang determinasyon para kay Maria, para sa katotohanan. Diretso siya sa kwarto ni Jack, nakalock. Ngunit alam ni Leo ang mga lumang bahay. Isang manipis na piraso ng plastik mula sa isang lumang ID at sa ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Ang silid ni Jack ay salamin ng kanyang pagkatao. Magulo. Nakakalat ang mga mamahaling damit sa sahig. May mga bote ng alak sa isang tabi. At ang amoy ay pinaghalong pabango at sigarilyo. Sinimulan ni Leo ang paghahanap. Mabilis, ngunit maingat. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mga unan, sa mga bulsa ng bawat pantalon at Amerikana na nakasabit. Wala. Napatingin siya sa isang pares ng mamahaling leather shoes na basta na lang inihagis sa isang sulok. Mukhang bago, ngunit may putik sa gilid. May kung anong nag-udyok sa kanya na damputin iyon. Mabigat. Masyadong mabigat para sa isang sapatos. Kinapa niya ang ilalim. Sa ilalim ng sapin sa paa, may naramdaman siyang matigas at parihabang bagay. Gamit ang dulo ng kanyang susi sa sasakyan, maingat niyang sinungkit ang sapin. At doon, nakatago, ay isang maliit at nakatuping papel. Isang resibo mula sa isang sanglaan sa kabilang bayan. Isang diamond necklace ang nakasulat. Ang petsa, kagabi. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ngunit bakit isasangla ni Jack ang isang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon para lang sa maliit na halaga na nakasulat sa resibo? Hindi nagtugma ang mga numero, ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang resibo, gamit ang kanyang cellphone, maingat na ibinalik ang lahat sa dati at tahimik na lumabas ng kwarto. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Pumunta siya sa bangko at kinuha ang lahat ng kanyang ipon. Bawat sentimo na pinaghirapan niya, na inilaan sana niya para sa isang maliit na lupa sa probinsya, ay nasa loob na ng isang brown envelope. Nagpunta siya sa sanglaan, isang maliit na pwesto na amoy alikabok at lumang papel. Ipinakita niya ang litrato ng resibo sa kanyang cellphone. Tiningnan siya ng masama ng matandang may-ari. Nasaan ang orihinal na papel? Tanong nito. Naiwala po. Pero ako po ang nautusang tumubos. Mabilis na palusot ni Leo. Idinagdag niya ang lahat ng pera sa envelope sa ibabaw ng counter. Bayad na po lahat pati interes. Pakibilisan lang po. Nakita ng matanda ang pera at nagbago ang itsura. Pumasok ito sa likod at pagbalik, may dala ng isang maliit na kahon. Binuksan nito sa harap niya. Tumigil ang paghinga ni Leo. Nasa loob nito ang angtala. Kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw ng pawn shop. Ang bawat diamante ay parang isang bituin na nahuli at ikinulong sa ginto. Ito na ang magpapalaya kay Maria. Salamat po, sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa galak habang inaabot ang kahon. Napakalaking tulong po nito. Ngumisi ang matanda. Swerte ka, iho. Galing sa magaling na gumawa yan. Halos hindi mo aakalaing peke. Natigilan si Leo. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ano po? Peke? Ulit ng matanda. Kinuha ang kwintas at tiningnan ito sa ilalim ng maliit na ilaw. Maganda ang pagkakagawa. Class A replica. Pero ang mga bato, salamin lang yan. Puputok lahat yan kapag sinuri ng isang tunay na alahero. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Leo. Kinuha niya ang kwintas mula sa matanda. Tinitigan niya ito. Ang kaninang kislap na parang bituin ay biglang naging kislap ng isang ordinaryong bubog. Peke. Ang buong pamilya de Villa ay nagkagulo. Isang inosenteng babae ang ipinakulong. Lahat. Para sa isang pekeng kwintas, biglang nagliwanag ang lahat sa isip niya.
Ang kakaibang tanong ni Don Ricardo sa asawa nito kagabi na narinig niya ng palihim. Sigurado ka ba sa halaga ng nawala sa'yo? Hindi iyon isang simpleng tanong. Iyon ay isang babala. Lumabas si Leo ng sanglaan. Ang isip ay gulong-gulo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at inilagay ang pekeng kwintas sa upuan sa tabi niya. Ang bigat ng katotohanan ay mas mabigat pa kaysa sa inaakala niya. Hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw. May mas malaking kasinungalingan na bumabalot sa pamilya de Villa. Isang kasinungalingan na handa nilang pagtakpan kahit pa may masirang buhay. At iisa lang ang taong nakakaalam ng pinagmulan ng kasinungalingang yon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leo. Pinaandar niya ang sasakyan. Ngunit hindi siya pabalik sa mansyon. Hindi rin siya papunta sa presinto. Mayroon siyang isang huling taong kailangang kausapin. Ang taong nasa sentro ng lahat ng ito. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan, iisa lang ang destinasyon sa kanyang isip. Ang opisina ni Don Ricardo de Villa. Ang opisina ni Don Ricardo de Villa ay isang santuaryo ng kapangyarihan. Gawa sa dark mahogany ang kanyang mesa, matataas ang mga bookshelf na puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubuklat, at mula sa malaking bintana sa kanyang likuran ay tanaw ang buong syudad, isang paalala sa lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang halaga nang pumasok si Leo sa loob. Hindi nag-abalang kumatok at inilapag ang isang kumikinang na bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang pekeng ang tala. Nag-angat ng tingin si Don Ricardo mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng pagkatakot, isang emosyon na bihirang makita sa mukha ng isang de Villa. Sa saan mo yan nakuha? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang napaos. Sa sanglaan, sagot ni Leo. Ang boses ay malamig at matatag. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay nawala na. Napalitan ng isang klaseng galit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Kung saan ito isinangla ni Jack para sa kakarampot na halaga. At bago ninyo itanong, alam ko na, alam kong peke ito. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Si Don Ricardo ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kulay ng kanyang muka ay kasing puti ng papel na nasa kanyang harapan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pagkakailan nito. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay, habang inaabot ang isang baso ng tubig, ay nagsasabi ng ibang kwento. Talaga po? Hindi matinag si Leo. Alam ko rin pong narinig ninyo ang usapan namin ni Jack sa hardin kagabi. Alam ninyong may utang siya. At alam ko rin po ang tanong ninyo kay Senyora Elara. Sigurado ka ba sa halaga ng nawala sa'yo? Bawat salita ni Leo ay parang isang suntok na tumatama kay Don Ricardo. Walang maikakaila. Bistado na siya. Ibinaba ni Don Ricardo ang baso ng tubig. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Isang kilos ng isang taong talunan. Nang muli siyang tumingin kay Leo, wala na ang dating awtoridad sa kanyang mga mata. Ang nandoon na lang ay pagod at kahihiyan. Nanginginig siyang naglakad papunta sa isang maliit na bar sa gilid ng kanyang opisina at nagsali ng brandy sa isang baso, isang lagok, 2 lagok. Matagal na. Simula niya, ang boses ay basag. Nakatalikod pa rin siya kay Leo, nakatingin sa bintana na parang kinakausap ang syudad sa labas. Maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magkwento. Isang gabi ng pagkakamali sa isang ilegal na kasino sa Macau. Isang gabi kung saan ang yabang at ang alak ay nagtulak sa kanya na ipusta ang lahat. At natalo siya. Isang halaga na kayang magpabagsak kahit sa isang de Villa. Upang takpan ang kanyang pagkakamali. Upang iligtas ang kanyang pangalan at ang imahe ng kanilang pamilya. Gumawa siya ng isang desperadong desisyon. Ibinenta ko ang orihinal na ang tala. Pag-amin niya, ang bawat salita ay puno ng pait. Sa isang private collector, lihim, walang nakakaalam,
At ipinagawa ko ang replikang yan sa pinakamagaling na alahero sa Hong Kong. Perpekto. Walang sino man ang nakapansin sa pagkakaiba. Kahit si Elara. Nakinig lang si Leo. Hindi awa ang nararamdaman niya, kundi isang lumalalim na pagkadismaya. Isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Pinili kong iligtas ang aking sarili, ang aking reputasyon. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, humarap na ito sa wakas kay Leo, ang mga matay na mumula. Inakala kong nailibing ko na ang sikretong iyon. Hindi ko akalain na ang pamangkin ko mismo, na ang kasakiman niya, ang siyang huhukay sa lahat. At hinayaan ninyong makulong si Maria, sabi ni Leo, hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Hinayaan ninyo siyang pagbintangan sa pagnanakaw ng isang bagay na alam ninyong wala namang halaga. Yumuko si Don Ricardo. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay tila nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Natakot ako, Leo. Sa oras na malaman ni Elara ang totoo, masisira ang lahat. Mas gugustuhin niyang harapin ang isang iskandalo ng pagnanakaw kaysa sa katotohanan na ang buong kayamanan at karangalan namin ay matagal nang nabahira ng kasinungalingan ko. Isang kasinungalingan na sumisira ngayon sa buhay ng isang inosenteng tao, maring sabi ni Leo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Don Ricardo de Villa. Isang bagay na inakala ni Leo na hindi niya kailanman masasaksihan. Pakiusap. Leo, pakiusap. Huwag mong sasabihin kay Elara. Aayusin ko ito. Palalayain ko ang bata. Magbabayad ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang sasabihin sa kanya ang totoo. Tinitigan ni Leo ang nagmamakaawang anyo ng dating iginagalang na Don. Ang makapangyarihang haligi ng pamilya, De Villa. Ngayon ay isang taong duwag na nagtatago sa likod ng kanyang mga kasalanan. Dinampot ni Leo ang pekeng kwintas mula sa mesa. Ang kislap nito ay parang isang pangungutya. Ang katahimikan ninyo ang nagpakulong sa kanya, sir. Malamig na tugon ni Leo. Panahon na para ang katotohanan naman ang magpalaya sa kanya. Tumalikod si Leo at naglakad palabas ng opisina. Iniwan si Don Ricardo na nakaluhod sa sahig, basag at talunan, sa gitna ng kanyang ginintuang hawla. Ang pag-uwi ni Don Ricardo sa mansyon ay parang pag-uwi ng isang sundalong galing sa digmaan, isang sundalong talunan. Kasunod niya si Leo, na ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang dala niyang pekeng kwintas ay parang isang bombang sasabog anumang oras. Naabutan nila si Senyora Elara sa sala. Kausap sa telepono ang kanilang abogado. Ang boses ay matigas at puno ng utos. Siguraduhin ninyong hindi siya makakapagpiyansa. Gusto kong mabulok sa kulungan ang magnanakaw na yon. Elara. Ang boses ni Don Ricardo ay mahina, ngunit sapat na para mapatigil ang lahat. Ibinaba ni Elara ang telepono. Ang kanyang mukha ay agad na nag-aalala nang makita ang anyo ng asawa, ang gusot na damit, ang namumutlang mukha, ang walang buhay na mga mata. At sa likod nito, si Leo, nakatayo na parang isang bantay ng katotohanan. Ricardo, anong nangyari? Tanong ni Elara. Lumapit siya. At anong ginagawa ng driver na, yan dito sa loob? Hindi sumagot si Don Ricardo. Tumingin lang ito kay Leo. Iyon na ang hudyat. Dahan-dahang lumapit si Leo. Inilapag niya sa center table. Sa pagitan nilang tatlo, ang pekeng ang tala. Ang kislap nito sa ilalim ng grand chandelier ng mansyon ay nakakasilaw. Kumunot ang noo ni Elara. Ang kwintas? Paano? Pinalaya na si Maria, Senyora, mahinang sabi ni Leo. Dahil ang tunay na kumuha nito ay umamin na. Si Jack? Nagulat si Elara, ngunit agad ding napalitan ng galit. Ang walang hiyang batang yon. Sabi ko na nga ba, hindi lang yan ang katotohanan, Elara. Putol ni Don Ricardo. Ang boses niya ay nanginginig. Noon napansin ni Elara ang kakaibang tensyon sa silid. Ang paraan ng pagtingin ng kanyang asawa sa kwintas ay hindi saya, kundi takot.
Ano ang ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Don Ricardo na parang lumalangoy mula sa ilalim ng dagat. Ang kwintas na yan, ang ninakaw ni Jack, ay isang kopya lamang. Parang huminto ang oras para kay Elara. Kopya? Anong pinagsasasabi mo, Ricardo? Imposible. Tumawa siya, isang tawang walang saya. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Peke yan, Elara, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay basag. Matagal nang wala sa atin ang tunay na ang tala. At doon, sa gitna ng kanilang marangyang sala, umamin si Don Ricardo sa lahat. Ang gabi sa Macau, ang pagkatalo, ang pagbebenta ng mana ng kanilang pamilya, ang pagpapagawa ng replika, ang kasinungalingan na itinago niya sa loob ng maraming taon. Habang nagsasalita si Ricardo, ang mukha ni Elara ay nagbago. Mula sa pagkalito, naging pagtanggi, at sa huli, isang malalim at nakakatakot na galit. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao, sa kanyang karangalan, sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang posisyon sa lipunan, ang kanyang perpektong pamilya. Lahat ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Hindi, bulong niya, umiiling-iling. Hindi totoo yan. Patawarin mo ako, Elara. Pagmamakaawa ni Ricardo, lumapit ito para hawakan ang kanyang kamay, ngunit para siyang napaso nang iwasan siya nito. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang tunay na Senyora Elara, hindi ang reynang may bakal na kontrol, kundi isang babaeng nasasaktan at wasak. Pinaniwala mo ako, hinayaan mo akong itapon ang isang inosenteng tao sa kulungan para sa isang piraso ng salamin. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang galit niya ay hindi na para sa nawalang alahas, kundi para sa nawalang tiwala, para sa panlolokong tiniis niya sa loob ng maraming taon. Tawagan niyo si Jack. Utos niya, ang mga matay nagliliyab. Gusto ko siyang makita ngayon din. Ilang sandali lang, dumating si Jack. Ipinatawag mula sa kanyang silid. Nang makita niya ang kwintas sa mesa at ang mga mukha ng kanyang tiyuhin at tiyahin, alam na niyang tapos na ang laro. Tita, Tito, totoo ba? Tanong ni Elara. Ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado nito. Ikaw ang nagnakaw? Yumuko si Jack. Kailangan ko lang po ng pera, tita. May mga humahabol sa akin. Natawa si Elara, isang tawang mapait. At ang nakuha mo ay isang piraso ng basura, katulad mo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang cellphone ni Jack. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at mas lalo siyang namutla na parang nakakita ng multo. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Isang boses mula sa kabilang linya ang narinig, malakas para marinig nilang lahat. Jack, nasaan na ang pera? Tapos na ang pasensya namin. Sandali lang, aayusin ko to. Pabulong na sagot ni Jack. Hindi, tapos na kami sa paghihintay. Alam na namin kung nasaan ka. At alam na namin kung sino ang sisingilin namin. Natarantang tumingin si Jack sa kanyang tiyuhin. Tito, tulungan niyo po ako. Pamilya de Villa daw po. Sila na ang sisingilin. Ang huling sinabi ng nasa kabilang linya ay hindi isang banta, kundi isang pangako. Magsimula na kayong magdasal, mga de Villa. Ang tawag ay naputol, ngunit ang banta ay nanatili, nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang pagkakabunyag ng katotohanan ay hindi pala ang katapusan. Iyon pa lang pala ang simula ng kanilang pinakamalaking bangungot. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag sa labas ng kulungan. Nang bumukas ang bakal na tarangkahan at nakahinga ni Maria, ang hangin ng kalayaan, napapikit siya. Sa wakas, tapos na.
Ngunit ang pakiramdam ng Laya ay hindi kasing tamis ng inaasahan niya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nandoon pa rin, mas mabigat pa kaysa sa posas na ikinabit sa kanya. Pagdilat niya, ang unang mukhang nakita niya ay hindi sa pamilya De Villa. Nakita niya si Leo. Nakatayo ito roon, nakasandal sa sasakyan, hinihintay siya. Sa mga mata nito ay mayroong pag-aalala na totoo at hindi peke. Ito ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya na hindi may halong paghusga sa loob ng 2 araw. Salamat, bulong ni Maria. Ang boses niya ay paos. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Wala iyon, sagot ni Leo. Halika na, iuuwi na kita. Ngunit sa likod ni Leo, nakatayo ang pamilya De Villa. Si Senyora Elara na ang dating kayabangan ay napalitan ng isang nakayukong kahihiyan. Si Don Ricardo na mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. At si Clara na mabilis na tumakbo para yakapin siya. Ate Maria, sabi ko na po inosente kayo. Niyakap ni Maria pabalik ang bata at noon lang tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Mga luha ng gumaan na loob, ngunit meron pa ring pait. Maria Ija. Nagsimulang magsalita si Senyora Elara. Ang boses ay nag-aalangan. Patawarin mo sana kami. Nagkamali kami. Nagkamali ako. Isang paghingi ng tawad, ngunit paano ba nito mabubura ang sakit? Ang takot? Ang kahihiyan? Tumingin lang si Maria sa kanila. Wala siyang masabi. Gusto niyang magalit, sumigaw, manumbat. Pero wala siyang lakas. Ang gusto lang niya ay makita si Enzo. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Leo. Isang tawag mula sa ospital. Kinausap niya ito sandali. At habang nakikinig, unti-unting nagbago ang itsura ni Leo. Mula sa pag-aalala, naging pagkatuliro. Maria, sabi ni Leo pagkatapos ng tawag. Ang boses ay mababa at maingat. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon din. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa puso ni Maria. Mas masahol pa sa naramdaman niya nung siya ay inaakusahan. Bakit? Anong nangyari kay Enzo? Nagkaroon siya ng atake. Naging kritikal ang lagay niya. Gumuho ang mundo ni Maria sa pangalawang pagkakataon. Ang biyahe papuntang ospital, ang pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kalayaan niya ay walang silbi kung mawawala naman ang kapatid niya. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng doktor. Sumama ang lagay niya dahil sa stress at pag-aalala sa nangyari sa'yo, paliwanag ng doktor. Hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban pa. Kailangan na niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Gagawin ko po ang lahat, Doc, sabi ni Maria. Nanginginig. Magkano po? Sinabi ng doktor ang halaga. Isang numero na may napakaraming zero. Isang halaga na katumbas ng bundok na hindi niya kayang akyatin. Isang halaga na katumbas ng buhay ng kapatid niya. Napaupo si Maria sa isang bench sa pasilyo, ang muka'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang laya niya ay isa lang palang mas malaking kulungan. Ang kulungan ng kawalan ng pera at kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya, tahimik na umupo si Leo. Hindi nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay isang maliit na sinag ng liwanag sa kanyang kadiliman. Habang abala sila sa kanilang sariling problema, sa isang TV na nakamount sa pader ng waiting area, isang balita ang umire. Isang business news report. Isang malaking pagbagsak ang bumulaga sa merkado ngayong umaga nang sabay-sabay na binawi ng ilang malalaking investors ang kanilang puhunan sa De Villa Corporation. Ayon sa mga source, ang biglaang pag-atras na ito ay may kinalaman umano sa isang internal family dispute. Napatingin si Maria at Leo sa TV. Nakita nila ang larawan ng mansyon ng De Villa, ang lugar na naging simula ng lahat ng kanyang kalbaryo.
Ang pamilyang nagpakulong sa kanya ay siya namang sinusubok ngayon ng tadhana. Ngunit ang balitang yon ay hindi nagdulot ng saya kay Maria. Wala siyang maramdaman kundi pagod. Pagod na sa lahat. Biglang tumunog ulit ang telepono niya. Isang text mula sa ospital, isang bill, ang unang bayarin para sa operasyon. Napatingin siya sa numerong nakasulat. Pagkatapos ay napatingin siya sa kawalan. Ang pangarap niyang iligtas si Enzo ay mas malayo pa ngayon kaysa dati. Ang pagbagsak ay hindi dumating na parang isang malakas na bagyo. Dumating ito na parang isang lason. Mabagal, tahimik, ngunit nakamamatay. Unang nawala ang mga tawag. Ang mga dati laging bumabati kay Senyora Elara sa telepono. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad na laging nag-aanyaya sa kanya sa mga party at charity ball ay biglang naging abala. Walang sumasagot. Walang tumatawag pabalik. Sunod na nawala ang mga kasosyo sa negosyo. Isa-isang umatras. Mga kontratang biglang kinansela. Mga pautang na biglang sinisingil. Ang pangalang De Villa na dati isang selyo ng tiwala at kapangyarihan ay naging isang marka ng panganib. Ang pamilya ng mga kamag-anak ni Jack na may hawak sa malalaking korporasyon at may koneksyon sa gobyerno ay gumagalaw na parang mga anino. Sinisigurong walang matitira sa kanila. At sa huli, nawala ang pera. Ang mga bank account ay na-freeze. Ang mga credit card ay tinanggihan. Ang mga alahas na sinubukan niyang ibenta ay binili sa napakababang halaga. Ang imperyong binuo ng kanilang mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang linggo. Isang umaga, dumating ang isang sulat, isang notice of foreclosure, ang mansyon, ang palasyo kung saan siya isinilang at lumaki ay hindi na sa kanila. Ang araw ng pag-alis nila ay maulap, na para bang nakikidalamhati ang langit. Dumating ang mga tauhan mula sa bangko, nilalagyan ng mga sticker ang bawat mamahaling muebles, bawat painting, bawat piraso ng kanilang nakaraan. Nakatayo si Elara sa gitna ng kanilang sala na ngayon ay halos wala ng laman. Ang grand chandelier ay hindi na nakasindi. Ang sahig na dati kumikinang ay puno na ng mga bakas ng sapatos ng mga estranghero. Nakita niya si Ricardo, nakaupo sa isang baul, nakayuko, isang anino na lang ng dating makapangyarihang don. Nakita niya si Clara, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang paghahakot ng kanilang mga gamit na parang nanonood ng isang parada ng mga multo. Elara, kailangan na nating umalis. Mahinang sabi ni Ricardo. Saan? Saan sila pupunta? Ang sagot ay isang maliit na apartment na inuupahan sa isang parte ng syudad na dati tinitingnan lang niya mula sa bintana ng kanyang mamahaling kotse. 2 kwarto, 1 banyo. Ang kusina at sala ay magkadikit. Habang inilalabas nila ang iilang kahon ng mga personal na gamit na pinayagang madala, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang isa sa mga pinsan ni Jack. Tiningnan sila nito mula ulo hanggang paa. Isang tinging puno ng pagkutya at tagumpay. Hindi ito nagsalita. Isang ngisi lang. At sapat na yon. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng dignidad. Pagdating nila sa apartment, ang bigat ng katotohanan ay tuluyang bumagsak kay Elara. Ang amoy ng alikabok at lumang pintura. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa labas. Ang sikip ng espasyo. Ito na ang bago nilang buhay. Sinubukan ni Ricardo na ayusin ang kanilang mga gamit. Si Clara naman ay pumasok sa maliit na kwarto at hindi na lumabas si Elara na natili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa paghawak ng tasa ng tsa at pagsusuot ng mga diamanteng singsing. Ngayon, ang mga kamay na ito ay kailangang matutong magluto, maglaba,
maglinis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Senyora Elara ang tunay na takot. Ang takot sa hindi alam. Ang takot sa pagiging wala. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga kahon na naglalaman ng mga labi ng kanilang dating buhay. At doon, sa katahimikan ng kanilang maliit at maralitang apartment, umiyak siya. Hindi isang iyak ng reyna, kundi isang iyak ng isang ordinaryong babae na nawalan ng lahat. Nang bigla, may kumatok sa pinto. Isang mahinang katok. Nag-aalangan. Nag-angat siya ng tingin. Ang muka'y basang-basa ng luha. Sino? Sino ang bibisita sa kanila sa lugar na ito? Wala na silang kaibigan. Wala nang nakakakilala sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Ricardo para buksan ang pinto. Pagbukas nito, bumungad sa kanila ang isang mukha na hindi nila inaasahan. Isang mukha na naging simbolo ng lahat ng kanilang pagkakamali. Nakatayo sa labas si Maria. Nang makita ni Maria ang mukha ni Senyora Elara, ang dating matikas at mapagmataas na ginang, ngayon ay nakaupo sa sahig. Ang mukha ay basang-basa ng luha, napapaligiran ng mga kahon sa isang maliit na apartment. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Hindi iyon galit. Hindi rin yun tuwa na makitang nagdurusa ang taong nagpahirap sa kanya. Awa. Yun ang naramdaman niya. Purong awa. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang bayong. Sa loob nito ay may kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Isang maliit na kaldero ng mainit na sinigang na manok. At ilang piraso ng prutas. Hindi ito marami. Ngunit ito ang lahat ng kaya niyang ibigay. Maria, bulong ni Don Ricardo. Ang pagkagulat ay malinaw sa kanyang boses. Si Senyora Elara naman ay mabilis na tumayo at pinunasan ng kanyang mga luha na para bang isang likas na ugali na itago ang anumang kahinaan. Ngunit huli na. Nakita na ni Maria ang kanyang pagkasira. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Senyora Elara. Ang boses ay mahina. Walang bakas ng dating pagmamataas. Hindi sumagot si Maria. Pumasok lang siya sa loob. Maingat na inilapag ang bayong sa isang maliit na mesa. Ang amoy ng mainit na sabaw ay kumalat sa silid. Isang amoy ng tahanan sa isang lugar na hindi pa matatawag na tahanan. Narinig ko po ang nangyari sa inyo, mahinang sabi ni Maria. Iniiwasan ang kanilang mga mata. Naisip ko lang po na baka hindi pa po kayo nakakapagluto. Isang katahimikan ang muling namayani. Isang katahimikang mas malalim kaysa sa dati. Hindi ito katahimikan ng tensyon, kundi katahimikan ng pagkamangha. Bakit? Iyon ang tanong sa mga mata ng mag-asawang De Villa. Bakit ka nandito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, na parang nabasa ni Maria ang kanilang iniisip. Ang kapatid ko po, sabi niya, at sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Maayos na po siya. Napatingin sa kanya si Ricardo. Paano ang operasyon? May isang anonymous donor po na nagbayad ng lahat, paliwanag ni Maria. Isang araw, sinabi na lang po ng ospital na bayad na ang bill. Hindi po nila sinabi kung sino, pero alam ko pong kayo yon, si Ricardo. Salamat po. Yumuko si Don Ricardo, lalong nahiya. Ang huling piraso ng kanyang yaman, ang perang itinago niya mula sa mga kumukumpiska, ay ginamit niya para itama ang isang maliit na bahagi ng kanyang napakalaking pagkakamali. Isang sikretong hindi niya inakalang malalaman ni Numan. Wala yon kumpara sa pinsalang nagawa namin sa'yo, Ija, sabi nito. Sa puntong iyon, lumabas mula sa kwarto si Clara. Nang makita niya si Maria, nanlaki ang kanyang mga mata at tumakbo ito para muling yumakap. Ate Maria, nandito ka. Clara, ngiti ni Maria. Niyakap pabalik ang bata. Ang yakap na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Umupo sila sa sahig, sa paligid ng maliit na mesa. Inihain ni Maria ang pagkain, isang simpleng hapunan na malayong-malayo sa mga piging na dati nilang pinagsasaluhan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagkain ay may lasa. Walang masyadong nagsasalita. Ngunit sa bawat subo,
merong isang bagay na nagbabago. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting natutunaw. Patawad, biglang sabi ni Senyora Elara. Ang boses ay garalgal. Nakatingin siya sa kanyang plato, ngunit ang salita ay para kay Maria. Sa lahat-lahat, walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Maria ang isang tunay at taos-pusong paghingi ng tawad mula sa ginang. Isang paghingi ng tawad na hindi galing sa pagiging divilya, kundi galing sa pagiging isang taong nagkamali. Tumingin si Maria sa kanya. Lahat po tayo nagkakamali, Senyora. Elara na lang, sabi nito, kasabay ng isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pagkain. Tawagin mo akong Elara. Nang biglang may kumatok ulit sa pinto. This time, mas malakas, mas may kumpiyansa. Pagbukas ni Ricardo ng pinto, bumungad sa kanila si Leo. Leo, sabi ni Maria, nagulat. May ngiti sa labi ni Leo, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Maria. May maganda akong balita, sabi nito. Ang mga ebidensyang naipon ko laban kay Jack, ang resibo sa sanglaan, ang mga recording ng pag-uusap niya sa mga nagpapautang, ginamit na ng mga awtoridad. At, tanong ni Ricardo, puno ng pag-asa. Nagsimula na po ang investigasyon sa pamilya ng mga pinsan niya. Isang malaking kaso ng economic sabotage at money laundering. Hindi na nila kayo magagalaw. Huminto si Leo at tumingin sa malayo na parang may inaalala. At sa proseso, natuklasan din nila ang mga lumang kaso. Ang kaso ng pagnanakaw na ibinilintang sa tatay ko na patunayang gawa-gawa lang. Malilinis na rin ang pangalan niya. Isang bigat ang tila na bunot hindi lang mula kay Leo, kundi mula sa kanilang lahat. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay darating din. Hindi lang para kay Maria, hindi lang para sa ama ni Leo, kundi para sa lahat ng naging biktima ng kasinungalingan at kapangyarihan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay naghilom ng maraming sugat. Ang syudad ay patuloy pa rin sa kanyang pag-ikot. Walang pakialam sa mga dramang naganap. Ngunit para sa mga taong sangkot dito, ang lahat ay nagbago. Ang pamilya de Villa ay hindi na bumalik sa kanilang dating mansyon. Natuto silang mamuhay sa simple. Si Don Ricardo ay nakahanap ng trabaho bilang isang consultant sa isang maliit na kumpanya. Hindi na siya ang CEO. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, umuuwi siya sa gabi na may ngiti sa labi. Isang nangiting hindi nabibili ng pera. Si Senyora Elara o Elara, gaya ng gusto niyang itawag sa kanya ngayon, ay nagtayo ng isang maliit na patahian sa kanilang apartment. Ang mga kamay na dati sanay lang magsuot ng alahas ay natutong magtahi ng mga bestida para sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga disenyo na dati pang alta sosyedad lang ay naging sikat sa kanilang lugar. Hindi na siya mayaman, ngunit natagpuan niya ang isang klaseng kasiyahan sa paglikha ng isang bagay gamit ang sarili niyang mga kamay. Naging mas malapit din sila ni Clara. Ang kanilang ugnayan ay hindi na nababatay sa mga regalo, kundi sa mga kwentuhan habang nagmemeryenda. Minsan, nakatanggap si Elara ng isang sulat. Galing ito kay Don Ricardo, iniwan lang sa ibabaw ng kanyang unan. Hindi ito isang tseke o isang mamahaling regalo. Isa itong tula. Isang tula ng pasasalamat para sa pananatili niya sa tabi nito, sa hirap at sa ginhawa. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, muli silang natulog na magkayakap. Hindi bilang mga de Villa, kundi bilang sina Elara at Ricardo. Ang pamilya naman ng mga kamag-anak ni Jack ay nahaharap ngayon sa batas. Ang kanilang imperyo na itinayo sa panloloko at paninindak ay unti-unti ring gumuho. Pinatutunayan na walang kasamaang nagtatagal. Sa isang parke, sa kabilang bahagi ng syudad, ang hangin ay sariwa at ang tawanan ng mga bata ay maririnig. Dahan-dahan lang, Enzo, sigaw ni Maria
habang pinapanood ang kanyang kapatid na masayang nagpapatakbo ng saranggola. Si Enzo ay malusog na. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ang lakas sa kanyang mga binti at ang sigla sa kanyang mga mata ay simbolo ng kanilang bagong simula. Umupo si Maria sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa tabi niya si Leo. Mukhang mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa akin ngayon. Biro ni Leo. Ngumiti si Maria. Salamat sa'yo, Leo. Sa lahat-lahat. Ginawa ko lang ang tama, sabi ni Leo. Tumingin ito sa kanya ang mga matay seryoso. Maria, noong una kitang nakilala, akala ko isa kang anghel na bumaba sa lupa. Pero nagkamali ako. Napakunot ang noo ni Maria. Hindi ka anghel, pagpapatuloy ni Leo. Dahil ang mga anghel hindi nasasaktan. Ikaw, nasaktan ka. Tinapakan, inakusahan. Pero hindi ka sumuko. Mas matatag ka pa sa bakal. Mas totoo ka pa sa anumang diamante. May kinuha si Leo mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng singsing. Isa itong maliit at simpleng keychain na may nakaukit na isang bituin. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang angtala, sabi ni Leo. Inilagay ang keychain sa palad ni Maria. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang bagay, isang buhay na totoo, isang pagmamahal na hindi peke, at isang kinabukasan kung saan hindi na natin kailangang matakot sa dilim. Hinawakan ni Maria ang keychain. Ang init mula sa kamay ni Leo ay gumapang sa kanyang palad. Tumingin siya sa mga mata nito at doon nakita niya ang kanyang tahanan. Leo, sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Hindi ko kailangan ng mga bituin sa langit. Sapat na sa akin ang isang bituin na nandito sa lupa, sa tabi ko. Inabot ni Leo ang kanyang kamay at pinagsiklop nila ang kanilang mga daliri. Mula sa malayo, pinanood nila si Enzo. Ang saranggola nito'y lumilipad ng mataas sa asul na kalangitan. Napatingin si Maria sa paligid. Ang sikat ng araw sa kanyang balat. Ang halakhak ng kanyang kapatid. Ang init ng kamay ni Leo na hawak ang sa kanya. Ito ang tunay na yaman. Hindi ito kumikinang. Hindi ito nasusukat ng pera. Ito ay nararamdaman. At para kay Maria, ang pakiramdam na ito ay higit pa sa sapat. Ito ay lahat.